birthday mo, niregaluhan ka, worth of 300 pesos. Tapos, pagbukas mo, hindi mo gusto. Tapos, may ibang nagregalo sa'yo, worth of 500 pesos, worth of 1,000 pesos, worth of 5,000 pesos, worth of 10,000 pesos. So, sobrang dami, natanggap mong regalo, napansin mo already pinaka mababa na presyo ng regalo, yung tigti 300 pesos. Tapos, best friend mo pa. Tapos, siya yung pangkauna-unahan mong in-invite. Na-disappoint ka ngayon. Kasi, ini-expect mo, maganda yung regalo niya, mahal yung regalo niya, tapos nag-effort talaga siya sa regalo niya. Pero, bago mo gawin yon, isipin mo muna yung kalalagayan ng tao. Yung kaibigan mo kasi, 200 lang per day ang sahod. Tapos ang regalo niya sa'yo, 300 pesos. Ibig sabihin, isang araw at kalahati niyang pinagtrabahuhan yung regalo na ibibigay sa'yo. Tapos, yung nagregalo sa'yo ng 10,000 pesos, sinasahod kada buwan 80,000 kasi FW, nasa abroad or magandang trabaho. Ibig sabihin yan, yung iniregalo niya sa iyo, halos 4 hours lang niyang pinagtrabahuhan. Unlike dun sa isang araw at kalahati na worth na pinagtrabahuhan. Sana nagigets mo yung point ko. It's not always how much na natatanggap natin. Sa halaga o dun sa laki ng nagastos ang basihan ng pagregalo, kundi sa sakripisyo sa regalo na natanggap mo. Kasi kung 80,000 ang sahod mo monthly, tapos magregalo ka ng 10,000, napakalit lang na halaga. Pero kung magregalo ka ng 300 pesos, tapos 200 pesos lang per day ang kinikita mo, isang araw at kalahati ng taong iyon pinagtrabahuhan yung ibinigay niya sa iyo. Sana, inagets niyo yung point ko.